Kabanata 8 ang ulan. Noong gabi ng Hunyo, 2010 ay tila luha mula sa langit, sumasabay sa mabilis na pagtibok ng puso ni Dr. Lawrence Artamuseno habang binabagtas ang madilim at mamingaw na kalsada ng Dasmariñas, Cavite. Hawak ang manibela ng kanyang bagong Toyota Innova. Ang tanging nasa isip niya ay ang naghihingalong pasyente sa ECU na naghihintay sa kanyang kalinga. Ngunit sa isang iglap, ang misyong magligtas ng buhay ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Hinarang siya ng 2 motorsiklo. 4 na anino ang bumaba, mga dambuhala sa gitna ng dilim. Sa ilalim ng banta ng patalim at baril, ibinigay ni Lawrence ang lahat. Ang kanyang pitaka, ang susi ng sasakyan, at ang kanyang katahimikan. Ngunit sa pag-anat ng kanyang tingin, nagtagpo ang kanyang mga mata at ang nanlilisik na mga mata ni Jimmy, ang anak ng kanyang pasyenteng si Ginang Rena Angelisa. Ang pagkilalang iyon ang naging mitsa ng kanyang katapusan bilang isang nakakakita. "Doktor ka pa naman, pero maling tao ang nakilala mo." Ang huling salitang narinig ni Lawrence bago naramdaman ang malamig na dulo ng baril sa kanyang sentido. Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bala ay hindi pumatay, ngunit winarak nito ang optic nerves ni Lawrence bago lumabas sa kabilang panig. Bumagsak siya sa kalsada, naliligo sa sariling dugo habang tinatangay ng gang ni Jimmy ang kanyang pangarap. Makalipas ang 13 taon, ang kaluluwa ni Lawrence ay lumutang patungo sa isang madungis na hideout sa liblib na bahagi ng Cavite. Wala siyang nararamdamang pagod, gutom o amoy. Ang tanging nagpapakilos sa kanyang anyo ay ang umaapaw na poot at uhaw sa paghihigante. Naroon ang gang ni Jimmy sa loob ng munting silid, nagtatawanan habang nagbabahagi ng mga nakaw na gamit sa ilalim ng aandap-andap na liwanag. Hindi nila alam, ang huling pasyente ni Dr. Lawrence ay narito na para sa isang madugong operasyon. Unang tinarget ni Lawrence ang 2 miyembro na nagbabantay sa labas. Sa isang iglap, ang mga gulong ng mga nakaw na motorsiklo ay biglang nagmistulang mga buhay na kadena na pumuluot sa kanilang mga leeg. Narinig ang lagutok ng kanilang mga gulugod, habang ang kanilang mga mata ay lumuwa dahil sa tindi ng pagkakasakal. Isang duguang scalpel ang lumutang sa hangin at mabilis na humiwa sa kanilang mga lalamunan, saktong sa carotid artery, dahilan upang bumulwak ang dugo na tila isang fountain sa gitna ng kadiliman. Pumasok si Lawrence sa loob ng hideout. Ang bombilya sa kisame ay nagsimulang kumislap at sumabog. Nagpulasan ang mga bubog na bumaon sa muka ng 3 miyembro. "Sino yan? Lumabas ka!" sigaw ni Jimmy habang bumubunot ng baril. "Jimmy, naalala mo ba ang doktor na binaril mo sa sentido?" Ang boses ni Lawrence ay umalingaw-ngaw, puno ng static at galit. Ang 3 miyembro ay biglang itinaas sa hangin ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga binti at braso ay marahas na binaliktad. Ang mga buto ay lumabas sa balat. Isang compound fracture na sadyang ginawa ni Lawrence gamit ang kanyang medical na kaalaman. Bago pa man makasigaw ang lalaki, isang bakal na tubo ang kusang bumaon sa kanyang bibig hanggang sa lumabas ito sa kanyang batok. Naiwang mag-isa si Jimmy, nanginginig at pilit na nagpapaputok ng baril sa dilim. Ngunit ang bawat bala ay bumabalik sa kanya, tumatama sa kanyang mga balikat at hita. Dahan-dahang nagpakita si Lawrence, ang kanyang ulo ay may butas sa sentido, kung saan lumalabas ang itim na usok at nanunuyot na dugo. "Gusto mong maging magnanakaw, Jimmy? Ngayon, nanakawin ko ang bawat bahagi ng iyong katawan." Bulong ni Lawrence. Gamit ang kanyang kapangyarihan, dahan-dahang binalatan ni Lawrence ang mga kamay ni Jimmy habang buhay. Ang bawat daliri na humawak sa baril noong 2010 ay isa-isang binali at binunot mula sa kasukasuan. Ang sigaw ni Jimmy ay walang nakarinig, kundi ang kadiliman. Isang matalim na piraso ng salamin mula sa korola ni Lawrence ang lumutang at dahan-dahang pumasok sa mga mata ni Jimmy. Inuukit ang bawat optic nerve ng dahan-dahan upang maramdaman nito ang hapdi ng pagkabulag bago ang kamatayan. Sa huling sandali,
Itinusok ni Lawrence ang kanyang duguang kamay sa dibdib ni Jimmy. Hinawakan ang tumitibok pang puso nito. Ang puso mo ay kasing itim ng gabing iyon sa Dasmariñas. Sa isang malakas na piga, sumabog ang puso ni Jimmy. Ang dugo nito ay tumalsik sa mga pader ng hideout. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang hideout na tila isang katayan. 4 na bangkay ang nakahandusay sa mga paraang hindi maipaliwanag ng autopsy. Ang pinununa si Jimmy ay natagpuang walang balat ang mga kamay, ukit ang mga mata, at wasak ang puso. Sa dingding, nakasulat gamit ang dugo ang isang huling reseta. Justice served, no refills.